Sino yan? Edna, anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko lubayan mo na kami? Alam mo kasi, kailangan ko ng pera ngayon eh. Medyo kulang yung binigay mo sa akin. Kaya hindi sana ako ng dagdag. Di ba may usapan tayo? Bakit ba? Ayaw mo kami patahimikin. Kung di mo nila ako bibigyan ng pera, pwede ko kunin yung bata na yan. Anak ko yan, oh! Hindi mo gugulin ang pamilya ko, naiintindihan mo ba? Anak ko siya. Iniwan mo na siya sa akin. Kung umabot tayo sa kamatayan, papatulang kita. Umalis ka na! Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano po ang inyong buong pangalan? Mary Cristan po, Saan po nakatira? San Mateo Rizal, Ilang taon na po? 32. Ang nirereklamo, ano ang iyong pangalan? Edna de los Santos, Ilang taon na? 41 years old. Saan nakatira? Sa Nawasa, San Mateo Rizal. Maaari bang ilahad niyo ang mga nangyari kaya kayo sumadya rito at nagrereklamo? Pa, saan ka galing? Ilang araw ka nang hindi umuwi. Tapos uuwi kang lasing. Wala kang pakialam kung saan ako magpunta. Bakit? Umuwi ba ako ng maaga? Magkakaanak tayo? Makakagawa ba tayo ng bata? Ilang taon na tayong nagbabahay-bahayan, Marie Chris? Anak na lang ang kulang. Masisisi mo ba ako kung mababae ako? Ha? Oo, nambabae ako. Baka sakali yung mga yon, gumagana ang matres. Baka sakali sila. Pabigyan nila ako ng anak. Tulog na nga tayo. Tulog ka na rin. Wisit. Pa, paano ibig sabihin ito? Suko na ako, Marie Chris. Anak lang. Isang anak lang hinihingi ko sa'yo, hindi mo pa maibigay. Sabihin mo nga sa akin, saan ba ako nagkamali, ha? Saan? Pa, sorry. Huwag mo naman ako iwan. Gagawin natin lahat, magkaanak lang tayo. Please, pa. Sige, saan na? Huwag ka nang malungkot, ha? Salamat. Sige, nataw na. Oh, my cute. Cute baby naman. Tamis. Mare? Uy, Mare! Halika, balik ka dito. Marie Chris, Edna. Si Edna, si Marie Chris. Siya yung magkakumpat. Magandang hapon. Magandang hapon din. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa inyo na tong anak ko. Magkakababy ka na. Cute ng baby.
Sigurado ba kayo? Oo. Siguradong sigurado ako. Edna, okay lang ba sa'yo kung gumawa tayo ng kasulatan? Na nakalagay na sa akin na tong bata. Akin na talaga siya. At nakalagay din doon na babayaran kita. 10,000, okay na ba yun? Oo naman. Sige, sulatin mo at pipirmahan ko. Tamang-tama, kailangan ko rin ng pera. Maaari bang makita ko ang dokumentong sinasabi mo? Nasusulat dito ang kasunduan ng pag-aampon, pero hindi notaryado. Opo. Yan po yung baptismal. Baptisimal, sa'yo na. Mahalagang dokumento, pero gutay-gutay na. Sige, itong kasunduan niyo ng pag-aampon, nasusulat dito. Ako si Marie Chris Tan, 29 years old. Gumawa ng kasunduan, nagkakaroon ng bayaran sa halagang 10,000 para sa anak Opo. ni Edna de los Santos. Ano to, utang binenta sa'yo? Na ipapaampon niya sa akin at wala na siyang pakialam sa kanyang anak. At ako na ang magpaparisto sa apelido ng asawa ko at nangangakong di na niya kami pakikialaman dahil siya ay tatanggap ng halagang kabayaran. Ginawa itong kasunduan December 23, 2009. Pirma mo to, Marie Opo, Cristina? opo, opo. Itong pirma sa ibabaw ng pangalang Edna de los Santos. Sa kanya po pirma yan. niya. Bakit mo alam na pirma niya to? Dahil nandun po ako nung araw na hindi, inabot ko sa kanya Nalagdaan yung niya, pera. nandun ka, kita ng Opo. dalawang mata mo? Opo. Saksi, Randy Cubelo, kilala mo to? Kapit-bahay po namin yan. Pirma rin din niya to Opo, nakasulat opo. sa ibabaw ng pangalang Opo. Randy Cubelo. Vilma Carnihan. O, yan po Carnihan? yung nagpaanak sa kanya. Yung kumadrona ba to? Opo, O kasama yun? po namin yan. Siya rin ang nakapirma bilang Opo. mga saksi. Mahabagin langit. Masaya siya nung tinanggap niya yung 10,000. Siguro po. Noong 2009, malaking halaga yan. Opo, siguro po. Masaya Eh, siya. kusa bang binigay mo naman yon? Kusa ko po inabot sa kanya yun. Ganda naman ang baby ko. Oo, sus, tumingin ko yun. Mahal na balitaan ko, nag-ampon ka raw ng bata. Ito na ba siya? Ang cute-cute naman. Pwede ko ba siyang mahawakan kahit saglit lang? Ingatan mo yung ulo, ha? Nakakatuwa naman pala ang anak mo. Anak natin. Ano ganda-ganda naman ang anak ko? Wala ba si Mama? Ha? Anak, pasok ka muna sa loob, ha? Antay mo si Mama doon, ha? Halika. Edna, anong ginagawa mo dito? Di ba may usapan na tayo na hindi mo kami guguluhin? Eh, kinakamusta ko lang naman yung bata eh. Ilang taon ko na rin siyang hindi nakita. Gusto ko lang makita ko anong itsura niya. Edna, tantanan mo na kami. Nananahimik ang pamilya namin. Pamilya? Yun naman yung tawag mo ngayon dyan? Sige, papasyal-pasyal na lang ako. Alagaan mong anak mo, ha? Hirap ulihin sa nangangagat. Sino yan? Edna, anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko lubayan mo na kami? Eh, alam mo kasi, kailangan ko ng pera ngayon eh. Medyo kulang yung binigay mo sa akin. Kaya hingi sana ako ng dagdag. Di ba may usapan tayo? Bakit ba ayaw mo kami patahimikin?
Eh kung di mo nila ako bibigyan ng pera, eh pwede ko kunin yung bata na yan. Anak ko yan, oh! Hindi mo gugulin ang pamilya ko, naiintindihan mo ba? Anak ko siya. Iniwan mo na siya sa akin. Kung umabot tayo sa kamatayan, papatulang kita. Umalis ka na! Binabawi lang ba niya o nang hihingi ng dagdag na bayad? Parang gano'n na rin po. Magkano? Hindi naman po siya nagbibigay ng amount, pero nararamdaman ko na gano'n na rin po. Noong ang una, gusto niya 10,000 pesos. Opo. Palagi mo ba ubos na yung 10,000 kaya Palagi ko bumabalik po siya? siguro gano'n, kaya siya nang gusto. Matagal na raw gustong magkaanak ni Marie Chris, kaya nang ialok sa kanya ni Edna ang bata kapalit ang 10,000 piso, agad niyang tinanggap ang kasunduan. Ang problema lang ngayon ni Marie Chris, nagbabalik si Edna para humingi pa ng dagdag na 10,000 piso. Kaya naniniwala ako sa kasunduan ito. Sa halagang 10,000 eh. Pinagpalit mo ang iyong anak. Kulay yan ang kit. Hoy! Babaeng walang matres! Lumabas ka dyan! Papawiin ko yung anak ko! Bigyan mo ako ng pera! Papawiin ko yung anak ko! Bigyan mo ako ng pera! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Ano ba problema mo? Lubayan mo na kami! Lulubayan lang kita kapag binigyan mo na ako ng pera! Ano ba tingin mo sa anak ko? Paupahan? Nagpirmahan tayo, di ba? Sa akin ng bata? Ano ka ba? Tumahimik ka na! Lumayo ka na! Kundi papapulis kita! Hoy! Para sabihin ko sa'yo ako may karapatan sa bata niya kaya pwede ko bawiin niya kahit anong oras! Isinuko mo ang karapatan mo bilang ina nung iniwan mo sa akin yung sanggol! Bigyan mo ako ng pera! Babawiin ko yung anak ko! Bigyan mo ako ng pera! Hoy! Marie Chris! Hoy! Marie Chris! Hoy! Kaya ko naman po siya ginugulo kasi gusto ko lang po sana magpadagdag po sa kanya ng pera. Kumbaga magpapasimula muna. Kung muli, pag naman nabigyan niya po ako ng pera, doon na naman po siya gugulo. Ni kaso po, hindi naman po siya nakikipag-usap sa akin. Sinasaraduhan niya ako ng pintuan. Bakit ako makikipag-usap sa'yo? Kinilabutan ako sa sinabi mo, magpadagdag ka ng pera, kapalit ng anak mo. Ano ba yan? Ang dahilan, bakit ka nag-anak? Para meron kang pagpasimulaan ng halaga. Wala po eh. Wala pa ako trabaho eh. Nandyan lahat ng trabaho, maglabada, magtinda, magkatulong. Bakit sa loob ng 3 taon, di mo malang dinalaw? Na ano po kasi, nabarkada po ako eh. Pare, naalala kita kanina, iniipit mo! Oo nga, Dinadaya mo na naman ako eh! tingnan mo si Edna. Ano si Edna? Paldong-paldo ah! Oo nga, oh. Eh paano ba naman? Binenta ko yung anak ko. 10,000. 10,000? Ang laking pera nun ah! Saan mo naman gagamitin 10,000 na yun? Eh paano naman ako magkakamordo sa batang yun? Pagtapos ako buntisin ng tatay niya, iniwanan ako, walang hiya yun eh. Hoy, ano ako magsasakripisyo para pambili ng gatas niya? Hindi na no, ibenta ko na lang siya, pagkaperahan ko na lang, edi may pantagay pa tayo. Kung na siyang nanay, hindi niya gagawin yun eh. Kahit gaano kahirap ang buhay, di ba? Ayaw kong bawiin niya yung anak ko. Akin yun eh. Ayan, ganda-ganda naman ng anak ko. Yan, dapat lagi maayos ang buhok mo. Diba? Sino po yung babae nagpapato sa atin? Naku anak, huwag mong pansinin yun. Masamang tao yun. Huwag kang lalapit dun, ha? Anak ko po, ba ako? Ay, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Ba't mo naisip yun? Mama, sabi niya, dapat dapat bigay sa kanya. Hindi, anak. Hindi kanya kukunin sa akin. So paano kung bawiin niya ang bata na sapilitan sa'yo? Kaya mong Hindi po ako tanggapin? papayag. Akin yun eh. Anak ko yun. Hindi lang siya lumabas sa akin. Gaano ka mahal sa'yo ang bata? Sobra po. Hindi mo kayang tanggapin na mawala ang bata. 3 taon mo inalagaan ang bata. Peligroso ang tumanggap na isang bata mula sa isang ina. Dahil kung minsan binabalikan at binabawi ito Yun nga po eh. kung walang hatol ng hukuman. Isa lang naman po hinihingi ko sa kanya, tigilan niya po kami. Titigilan naman kita kung Hey, manghingi hindi. nga lang ako sa'yo ng kaunti eh. Wala ka makukuha sa akin. Eh di gusto ko pa manggulo ako sa inyo. Hindi. Kahit naguluhin mo ako ng guluhin, hindi ko ibibigay sa yung bata. Lalayo kami kung kinakailangan. Akala ko gusto mo lang bawiin. Pala pera ang gusto mo.
Ang hatol ko sana sa kasong ito ay isoli sa'yo. Pero ngayon, hindi ko isosoli sa'yo. Kasi, ibebenta mo muli ang batang ito para magkapera ka sa iba. Kaya naniniwala ako sa kasunduang ito. Nasa halagang 10,000 eh. Pinagpalit mo ang iyong anak. Depensa ni Edna, wala siyang planong bawiin ang bata. Gipit na gipit lang siya sa pera, kaya humihingi siya ng karagdagang 10,000 piso. Lahat ng ginawa niyong dalawa ay iligal. Labag sa batas. Ang batang yan dapat mapunta sa DSWD. Ayon sa salaysay na nagreklamong si Maricris, matapos siya tanggapin ang sanggol mula sa ina nitong si Edna, nagkaroon sila ng kasulatan na siya ang mag-aalaga sa bata at magiging ina. Kasabay nito ay ang 10,000 pisong inabot niya bilang tulong pinansyal sa ina ng bata. Isang araw, bigla na lamang siyang binalikan ni Edna at nang hihingi ng karagdagang 10,000 piso para sa pagpapaampon sa bata. Tumanggi si Maricris na magbigay at ang nais ay tigilan siya ni Edna dahil nagugulong pag-iisip ng bata maging ng kanyang pamilya. Sagot naman ang inireklamong si Edna, sobrang gipit lang siya at nais lang niya humingi ng tulong sa taong kumupkup sa kanyang anak. Paglilinaw pa niya, wala siyang balak bawiin ng anak niya. Ang nais lang niya ay karagdagang pera para sa kanyang pagbabagong buhay. Hindi mo gugulin ang pamilya ko, naiintindihan mo ba? Pareho kayong pwedeng ipakulong. Ang kaso niya, child trafficking. Ang kaso mo, nasusulat sa Domestic Adoption Act of 1998. Article 7, Section 21, Paragraph B. Ang sinumang namemeke ng birth certificate ng bata at hindi nilalagay ang tunay na pangalan at tunay na apelido at tunay na magulang ay guilty ng simulation of birth. Ang tawag sa batas na ito ay Domestic Adoption Act of 1998 o Republic Act 8552. At ang parusa dyan ay prisyon mayor medium. Ang penalty 8 years and 1 day to 10 years. At ikaw din ay kasama sa akusado sa kasong ito dahil kayong dalawa ang nagkutsaba at nasusulat dito na ang apelido sa kasulatang ito ng bata ay babaguhin at pepikehin nyo. Walang sino mang pwedeng mameke, magpalit ng pangalan, apelido ng bata nang walang pahintulot ng ating hukuman. At bawal magbenta ng anak. Pasok yan sa Anti-Human Trafficking Act, isang batas na napakahigpit ng ating Department of Justice. At sadyang ipinakukulong ang mga ina, ang mga ama na kasabwat sa pagbebenta ng mga bata. Ang batang yan dapat mapunta sa DSWD. At para maiayos ang pag-a-adapt mo ng batang yan, kung a-adapin mo. Pero ang tanong, ano ang remedyo nyo ngayon? Para hindi kayo habulin ng batas at hindi kayo makulong sa bilangguan. Payag naman po ako na mabisita niya yung bata. Makita niya yung bata. Kumbaga malapitan niya. Kasi alam ko naman yung pakiramdam ng bilang ina eh. Makikipag-areglo ko ako sa kanya. Pero wag niya ko sanang mabanggit-banggit sa bata kung sino talaga siya. Kasi may tamang oras dun eh, para malaman niya. Ipapakilala ko naman po siya eh. May karapatan ng bata na malaman kung sino ito yung magulang. Kaya nga sa adoption, kailangan may konsento ng tunay na ina at ama ang adoption. Subalit, hindi niya basta makukuha ang bata sa'yo. Gagawin Sapagkat gagawa tayo ng kasunduan, mangangako ka na itatama mo ang pangalan ng bata. Opo. At magsangguni ka sa DSWD kung paano mo ma-adapt. Magkaroon ng case study ang batang ito para legal ninyong ma-adapt. Itong kasulatan na ito'y null and void. Ito'y matibay na ebidensya na isang krimen. Isang batang ibinenta. Isang batang napalitan ng pangalan. Labag sa batas. Labag sa ating republika at maging sa batas ng Diyos. Pareho kayong aasuntuhin. Pag hindi nyo inayos ang buhay nyo at ang pagtrato nyo sa batang ito. Makikipag-arreglo na lang po. Eh, binibenta mo eh. Pabibigay ko sa DSWD yan. Magpapail kami ng ano. Huwag naman po. Hindi ko nga po maibigay sa kanya sa DSWD pa kaya. Eh, ikaw, bakit ayaw mo?
Nangangako rin naman po siya na ipapakita rin niya po sa akin yung bata. Kumbaga, hindi ko na po siya hingihan ng pera. O ikaw, bakit ayaw mo? Akin yun eh. Anong akin? Hindi mo mag-aari yan! Tao yan! Kaya hanggang di mo tinatama ang pangalan ng batang yan, pwede kang makulong. At hindi rin mapapasa iyo ang kustodiya ng bata dahil makukulong ka. Petition for correction of entry in the birth certificate of a child. At yan ay kailangan mapublish sa dyaryo at kailangan masampa sa Regional Trial Court. Saan ang syudad nyo? San Mateo Rizal po. O, sa San Mateo Rizal. Ipatama yan. May public attorney's office doon. Itama. At matatama yan sa kanya. Sa apelido ng tatay niya dahil hindi sa kasal. Sa kanya po Ang nanay, oo. Ano apelido mo? Ako po, De Los Santos. O yun, De Los Santos. Yung first name. Tapos, iproseso ang adoption. Makipag-ugnayan sa DSWD para sa isang case study. At ipapile ang petition for adoption. At ikaw ba, papayag? Magkukonsento ka? Opo. O yun, yayos. O, anong gusto mo? Asunto, areglo? Makikipag-areglo ako sa kanya basta siguraduhin niya lang po na hindi niya kami guguluhin. Ipapakita ko sa kanya yung bata. Anong sasabihin mo ngayon para hindi ka maasunto ng pulis dito? Hingi po ako sa kanya ng sorry. Ano pa? Hindi ko na po siya guguluhin. At gusto ko rin po na ipakita na rin niya po sa akin yung bata. Oh. Hindi ka pa ng pera. Hindi na po. Binibigyan kita na 1 buwan mo lang ngayon para ayusin lahat ng problema ito. At ikaw ay magbigay ng konsento sa adoption. Fine, pamomonitor ko ang inyong gawa. Hindi na ayos yan, asunto. Siguradong asunto at ako mismo ang mangunguna sa pag-aasunto sa inyo. Maliwanag po? Opo. Galit ba kayo sa akin? Hindi po. Ang Estado ay may tungkuling ipagtanggol ang karapatan ng mga bata. Tawagin na natin si Atty. Soriano para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Una, si Maricris Tan ay nangangakong ipalilipat ang pangalan ng bata sa tunay na pangalan ng kanyang ina. Itatama ang pangalan sa birth certificate sa pamamagitan ng pagpapile ng petition for correction of entry sa Regional Trial Court of Rizal. Ikalawa, si Maricris Tan ay nangangakong legal niyang aampunin ang bata at ipapile ang petition for adoption sa hukuman. Nangangako naman si Edna na magbibigay ng konsento sa adoption proceedings sa hukuman. Nangangako rin si Edna na hindi na niya babatuhin ang bahay ni Maricris, hindi na siya manggugulo at hindi na manghihingi ng perang kabayaran dahil sa pagbibigay niya ng bata kay Maricris. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.